Ito ay Mayo 4, 2024. Naaawa ako sa mga ama at ina ngayon bilang isang magulang mismo at alam ang isang dahilan. Sinisikap kong ilayo ang aking mga anak sa aming lungsod. Wala kaming mga paralang Kristiyano doon. At gusto kong dalhin sila sa isang lugar kung saan sila dadalhin sa paaralan, sa isang tunay na pangunahing paaralan kung saan matuto silang mahalin ang Panginoon. Ang pagtuturo na maibibigay ko sa kanila sa bahay, gayon pa man sila ay lumalabas kasama ng makamundong pulutong na iyon. Ang dyablo ay isang tusong tao at itinulak niya iyon sa kanila. Kung pananatilihin mo sila sa ilalim ng Espiritu, hanggang sa tumanda sila para matanggap ang Espiritu Santo at malaman kung tungkol saan ang lahat niya ito, kung gayon, ang Diyos na ang bahala sa iba pa nito. Ngunit una, ay nakuha nila ang mga ito sa mga araw nang maliliit pa sila na kabataan. Kunin ang iyong Lifeline app, www.branham.org/en/apps. I-download ang Lifeline at ang Table apps ngayon. Ngunit nararamdaman ko sa iyo ang sinabi ni Paul doon tungkol sa kanyang kongregasyon minsan. Ikaw ang mga bituin sa aking korona. Kapag tumawid ako sa lupain sa kabilang panig doon at nakilala kita sa maluwalhating kalagayan, gusto kong tumayo ka roon upang magniningning tulad ng mga bituin. Ngayon, ang mga agila ay nagtitipon sa liha mula kay kapatid na Joseph Branham. Minamahal na nobya ng perpektong salita. Hinihintay na lang natin ang pagdating ng Panginoon. Panatilihin ang aming mga lampara na pinuto. Puno ng langis, naririnig ang inihayag na salita araw at gabi. Nagdarasal bawat oras, hindi araw-araw, bawat oras. Inihahanda lang natin ang ating sarili sa pamagitan ng pananatili at paniniwala bawat salita. Kami ay naghahanap bawat sandali para sa mga natutulog sa alabok ng lupa na unang magising sa isang iglap. Makikita natin sila, tatay, ina, mga asawa, kapatid na lalaki at babae. Nandito sila, nakatayo sa harap natin. Malalaman natin sa sandaling iyon. Dumating na tayo, dumating na ang oras. Ang pananampalataya ukol sa pag-agaw
ay papunuin ang ating kaluluwa, isip at katawan. Kung magkagayon, ang mga nasirang katawan na ito ay magbibihis ng walang kasiraan sa isang mapag-agaw na biyaya ng Panginoon. At pagkatapos ay magsisimula kaming magsama-sama. Tayong nabubuhay at nanatili ay mababago. Ang mga mortal na katawan na ito ay hindi makakita ng kamatayan. Bigla na lang parang may tumangay na dadaan sa atin. Magbabago tayo mula sa isang matandang lalaki hanggang sa isang binata. Mula sa isang matandang babae hanggang sa isang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, maglalakbay tayo tulad ng isang pag-iisip, kasama ang mga nabuhay na magmuli. Pagkatapos, luwalhat, tayo ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Anong oras na darating para sa atin? Sinubukan ng kalaban na tayo ay pabagsakin, panlulumo at panghihinaan ng loob. Ngunit, haluwalhatian sa Diyos, hindi niya magagawa. Nasa atin ang paghahayag kung sino siya na kanyang ipinadala upang tawagin tayo kung sino tayo, hindi kung sino tayo, sino tayo. Ngayon, ito ay nakaangkla sa ating kaluluwa, isipan at espiritu at walang anumang maaring kumuha nito sa atin. Paano natin malalaman? Sabi ng Diyos. Hindi ito ang ating tahanan. Sa iyo na ang lahat, Satanas. Maaari mong makuha ito. Hindi namin nais na walang bahagi nito at hindi na namin ito kailangan pa. Mayroon tayong tahanan sa hinaharap na itinayo para sa atin. At siya nga pala, Diablo, napapansin namin, handa na. Tapos na ang construction. Nasa lugar na ang mga pagtatapos ng pagpindot. At mayroon pa akong ilang balita para sa iyo. Malapit na. Darating siya para kunin tayo para magkaroon tayo ng 1,000 taon nang walang patid na honeymoon kasama siya at hindi ka imbitado at wala karoon. Anong mga maluwalhating bagay na inihahayag sa atin ng mensaheng ito sa tuwing pinindot natin ang play? Ang Diyos mismo ay bumaba at nagsalita sa pamagitan ng mga labi ng tao upang masabi niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ito. Pinili niya tayo at ibinigay sa atin ang totoo at buong pahayag ng kanyang sarili. Siya ang salita na nagkatawang tao. Hindi ang salita para sa araw ni Moses. Si Moses ang araw na iyon. Salita. Hindi ang salita para sa mga araw ni Noe. Si Noe ang salita para sa araw na iyon. Hindi ang araw ang salita para sa araw ni Elias. Si Elias ang salita para sa araw na iyon. Ngunit siya ang kasalukuyang salita at sila ay naninirahan sa likuran. Handa ka na ba? Ito na. Ito ay isang dobling barilis at mabigat na karga at mahal namin ito. Ang parehong bagay ay paulit-ulit. Iyan ang katibayan ng Espiritu Santo. Kapag ang Diyos ay nagpahayag sa iyo at nakita mo ito, ganito ang sabi ng Panginoon at tatanggapin ito. Hindi kung ano ka noon o wala tungkol dito. Ito ang ginawa ng Diyos para sa ito ngayon. Nariyan ang ebidensya. Hallelujah! Itinusok niya ang pako. Ngayon, pakinggan natin siyang pinitik ito. Ibigay niya sa atin ang katibayan ng Espiritu Santo. Juan 14. Sabi niya, marami akong bagay na sasabihin sa iyo. Wala akong panahon para gawin ito. Ngunit kapag dumating ang Espiritu Santo, sasabihin niya sa iyo, ipaalala sa iyo ang mga bagay na sinabi ko sa iyo at ipapakita rin sa iyo ang mga bagay na darating. Hindi mo ba nakikita? Nariyan ang ebidensya. Iyon ay panghuhula at pagiging na may banal na interpretasyon ng nakasulat na salita. Ngayon, hindi ba yan ang katibayan ng isang propita? Ang Espiritu Santo ang propita sa bawat panahon. Siya ang propita ng ating kapanahunan. Dumarating lamang ang salita sa propitang iyon. Ito ay ang Diyos na nagsasalita at naghahayag ng kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang propita. Siya ang salita para sa araw na ito. Ang mensaheng ito sa tape ay ang perpektong interpretation ng salita na may banal na pagpapatunay.
Kapag ang ganap ay dumating, ang bahagyang ay alisin. Kaya't ang lahat ng maliliit na bagay na ito, ng pagpalundag-lundag parang isang bata, sinusubukan magsalita ng mga wika at lahat ng iba pang mga bagay na ito, kung yaong perpekto. At mayroon tayo ngayon, sa tulong ng Diyos, ang perpektong interpretasyon ng salita nga may banal. Nagpapatunay kung magkagayoy ang bahagi ay mawawala. Noong ako ay bata, nagsasalita ako bilang isang bata. Naunawaan ko bilang isang bata, ngunit kapag naging lalaki na ako, inalis ko na ang mga bagay na pambata. Amen! Yung sakdal ay dumating na, ang perpektong interpretasyon ng salita. Pagpindot sa play, iyon lang ang kailangan ng kanyang nobya at lahat ng gusto niya. Halika at pindutin ang play sa amin ngayong linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, at pakinggan ang perpektong salita na may ganap na interpretasyon, may banal na pagbibigay na bindikasyon habang naririnig natin mga tanong at mga sagot. Pangalawa, 64-0823E, Brother Joseph Branham. Ito ang nagtatapos ng liham mula sa Branham Tabernacle. Hanggang sa susunod, lumiwanag na parang bituin. Pagpalain kayo ng Diyos. At Shalom. www.branhamtabernacle.org, www.themessage.com, www.isbefellowship.info, www.branham.org/in/epp. Tip quizzes, www.youngfoundation.org, https://www.youngfoundation.org/in/creation.